Si Bakas. Hey! Ala! Hinipan niya! Ang galing! Ba ako lahat para makapag back to school haul tayo. Hello mga kapitbahay! First time kong gagawa ng back to school back to school vlog. This year lang. Although last year, nag face to face na sila Kali at Calvin. Hindi ako gumawa kasi syempre nangangapa, bagong lugar, bagong school. So at least this year, may experience na kami dun sa last year. May mas share na ako sa inyo na mga insights and inputs. Tapos, teka, hingal ako. Nag-create din ako ng mini poll dun sa GC ng mga existing homeowners dito sa atin. Asking them kung ano yung school na pinaka nare-recommend nila dito malapit sa community natin na First Park Homes, Calamba. So, antayin nyo yun sa dulo. Pero for now, share ko sa inyo yung mga binili namin gamit for this school year, 2024 to 2025 para kay Kali at Calvin. Hindi namin isahang bagsakan na binili to kasi natuto na kami last year na ang daming gastos. So ngayon parang May pa lang kahit may pasok pa yung mga bata, namimili na kami pa unti-unti para hindi biglaan. Di ba mahal ko? Ayan, binababa niya yung bag. Thank you! Naka-vlog ka, huwag ka magreklamo. So this year, hindi muna namin pinalitan yung school bags nila. Ito pa yung binili namin last year from Robbie Rabbit. Sobrang tibay ito. Kahit ako umuupo dyan, hindi siya nasisira. Matibay talaga yan, promise. Tapos, syempre, wala naman siyang naging wear ito. Nung ginamit nila yan ng 1 year. Syempre, medyo dumumi lang siya on certain parts like dito noon. Pero ngayon, kita nyo, wala na, diba? Gumamit ako ng fabric cleaner. Ito, nabili ko siya sa Mr. DIY. Kung di ako nagkakamali, less than 200 pesos lang to. Parang 160, 170, ganyan. So, effective siya. Ang gagawin mo lang, i-spray mo siyang ganyan, tapos magpo-foam siya. Tapos, hayaan mo lang mag-sink na konti yung foam, tapos punasan mo na siya ng basahang malinis. So, kung medyo halatang-halata talaga yung dumi, ulitin mo lang siya, matatanggal din yan siya. Siyempre, what's in their bag muna. Ayan, so, nung June 5, nag-enroll na sila, tapos siyempre kasama na dun yung mga books. So, ito, na-coveran ko na rin siya. Kung makikita nyo, meron na rin siyang pangalan ni Kali. Yan, ginawa ko na yan. Pinrintan ko lang yan. Tapos bumili ako ng pink na paper. Medyo may glitters siya. Yan. Tapos, yan. Sticker paper to. So, madali lang idikit. Tapos, yung usong book cover ngayon. Actually, last year, ganito na rin yung book cover nila. Tsaka notebook cover nila. Tapos, nagustuhan ko siya talaga kasi hanggang mag-end ng school year, kung lukot man siya, hindi siya ganun kapangit katulad ng regular na plastic cover. So, yan yung naging cover dun sa mga books. Tapos, sa notebooks ni Kylie, ganun din. Actually, sa kanila lahat. Ito yung mga naging notebooks niya. Pakita ko. So, this year, 10 lang yung binili ko ng notebooks kasi ang daming notebooks nila last year na hindi naman nagamit. So, ngayon, 10 lang kasi last year parang 13 ata yung binili ko. Tapos ginawa ko Barbie. Bakit ano focus? Ayun. Ayan. Nag-focus ka, girl. Ayan. Basta yan, Barbie. Tapos may name lang niya sa baba. Tapos kinoberan ko na siya nung parang plastic cover nga na. Ay, sorry. Yung adhesive cover nga. Na-recommend ko talaga to kasi gamit ko na siya. Nagamit ko na siya last year. So sa mga, although uso-uso naman na to, sa mga hindi pa gumagamit ng adhesive cover na yan, try nyo na. So umpisa lang medyo mahirap ikabit pag ginagamay mo pa, pero pag nasanay ka na, isang hatakal lang yan, tapos na yan. Siyempre, gupit-gupitin mo na lang ako yung sa size ng book or notebook na kukupirat ko. Pero ako mas gusto talaga to. Crayons, tapos ito, sa mga favorite ko. O diba, nabili ko lang sa Shopee. Isa to dun sa mga nabili ko nung May pa ata. Tapos pati yung laman nito, May ko pa siya nabili. Sabi ko nga inuunti-unti ko yung tawag doon ng gastos, diba? Ayan, so ito yung niya. Ang sharpener, ang cute oh. Hindi ko na maalala kung saan binili ito eh. Shopee rin ata. Basta madami mga cute kasi doon. Tapos ito, ballpen, kasi ballpen na sila Kali, diba? So nagpagawa lang ako ng name niya. Dalawa lang to. Kung di ako nagkakamali, mga 50 pesos lang to. Mura lang yan. Ito, syempre, Mongol, kailangan mo pa rin yan. Tapos itong mga ballpens na to, iba-iba yung color niya. Pero ito yung hiniwalay ko, siya, color blue and black yan. So magagamit mo pa ulit. Ito pang pa-cute lang, pencil case.
And then, ito, cute lang din. Nabili ko rin sa Shopee. Umiilaw siya. Yee! Tugs-tugs. Umarty. Tapos, ito sa National Bookstore. Highlighter to. Isa lang naman binili ko kay Kali kasi hindi pa naman siya gano'n nag-highlight ng book niya. Pero, ang cute kasi nito dahil pindot siyang ganyan. Oh, ay, yun o. Tapos pindutin mo lang ulit. Ah! Tapos hindi siya magdadry kasi yung loob niya, ayan o. Covered naman. May cover siya kapag hindi mo ginagamit. Yun. Tapos ito cute lang din. Sabi ko, huwag mo gagamitin yan na. Yung design lang yan. Tapos lahat yan, nilagyan ko ng pangalan syempre. Pinrintan ko lang din yan. Kali gamit. Tapos syempre, di usual print. Tapos scotch tape ganyan. Tapos ito mga erasers. Pero sabi ko sa kanya, huwag niya rin gamitin yan. Ayan. Tapos ito, yung ano yun? Basta yung pangbala ng ballpen. Tapos kailangan na nila ng protractor eh. Protractor. Ganyan lang. So, meron na rin lang dyan. And then, ito pala eraser din to. Eraser din yan. Pero sabi ko, huwag niya rin gamitin. Ang cute kasi, masisira. Joke lang. Tapos nandito yung color, ano tawag din? Color pencil pen. Basta yun. Alam niyo na yun. So, wish ko nung bata ako ganito yung pencil case ko. Last year yung pencil case niya, yung may pinipindot-pindot, di ba? Yung magnetic. Kaya lang kasi konti lang hinalalagay. Eh, ang dami niyang ballpens last year. Napansin ko ang hilig niya sa ballpen. Every time na National Bookstore kami, papabili siyang ballpen na cute. So, itong bag niya, yung zipper sa labas, napuno siya ng mga ballpen. Tapos, ayaw niyang itapon kasi nga nakumpitan siya. So, nilakihan ko na yung pencil case niya. Sa Smiggle, mahal to. Tsaka syempre, cute na designs nila. Pero ito parang 200 lang ata to sa Shopee. Sa Smiggle, I think, kano ba ito? 700? 900? Hindi ko sure. Comment here. So, ito yung mga kailangan niya. Pad paper, bond paper, audio paper. Binilang ko na lang na. Wala pa actually yung listahan from their school ng mga kailangan nilang dalhin. Pero last year kasi very basic lang din. Nakalagay lang notebook, ballpen, ganyan. So, kung ano yung mga binili ko last year, yun lang din binili ko ngayon. So, gabi na nga pala kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time mag-vlog at syempre sa morning may work. Tapos after work, nagmamakramay ako ngayon. Kung gusto nyo umorder, PM nyo ako. Medyo napagod ako kahapon. Eh, nung 2020, nung talagang sobrang dami namin orders ng macrames. As in, pati sa US, Canada, may orders kami. Puyat ko noon, grabe. Tapos hindi bumababa yung BP ko. Tapos nagkaroon ako ng bukol dito sa may ulo. So hindi na ako pwedeng sobrang mapagod at mapuyat dahil doon. So yesterday, nang tinapos ko yung orders, naramdaman kong pagod ako after. So sabi ko kay Toy, today hindi muna ako mag-macrame, papahinga muna ako. Yun na lang plano ko. At least, kikita pa rin, pero at least hindi naman masasacrifice yung health. Ayan, for Calvin, ito, papakita ko, hold on. Ayan, yung bag na nabili namin para kay Calvin, mas maliit siya. Mali nga kami kasi hindi namin naisip na, nga pala, yung mga ganitong klaseng bag. Max, pasok ka rin. Yung mga ganitong klaseng bag, pang matagalan na siya talaga. So, si Calvin nga dapat yung binila natin ng malaki, kasi hanggang mga grade 4 niya ito pwede gamitin. Ayan, so, ganun din yung kay Calvin. Ito yung box niya, ito yung crayons, kasi ito yung mga, mga papers. Pakita ko na lang yung kanyang, naku, sige, ito na lang. Ang pencil case and yung notebooks. Oily. By the way, itong notebooks, may ba natin ito binili? Oo ata, alam ko before enrollment, bumili na kami ng notebooks, in-order namin sa Shopee. So yung unang notebook na in-order ko sa kanya, ang design is yung mga Pixar na characters na baby. Ganyan. Cute nga yun. Kaya lang, nung nakoveran ko ng isa dun sa mga notebooks, tinignan ni Calvin kasi excited siya. Ngayon, nakita niya, composition notebook, sabi niya, blue? Ano anong blue? Meron yan. Sabi niya, hindi, blue lahat. So, nung chinek ko, composition siya. So, buti na lang, may hanap buhay GC tayo dito or may marketplace din na GC kung saan pwedeng mag-post ng mga binibenta mo or meron din GC na pamigay GC dito sa First. So, merong mga avenue tayo sa mga ganun. So, pinost ko yung notebook. Kasi sayang naman, hindi magagamit. Tapos kompleto na yung notebook ni Kali. Ayaw ni Kali nung ganung design. So, buti na lang may bumili. So, hindi naman nasayang yung pera. Tapos, bumili na lang ako ulit ng bago. So, ito yung napili ni Calvin. So, ito, writing notebook na siya talaga. Yan. Oh, may blue and red na. Tapos, sa national natin ito binili, diba? Yan. So, 10 pieces din to. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Tapos, ito yung napili niya, sila Baymax. Ito, 1, 2. Covered din siya nung adhesive cover. Diba? Ang cute. Tapos, parang mas matibay yung pakiramdam. Parang feeling ko mas matibay yung notebook pag ito yung gamit. Yun ang sexy, oh. Ayan. Tapos ito, ginawa ko lang din yan. Nilayout ko siya sa Canva. And then, pinrint ko sa sticker paper. Ang tagal ko nag-isip sticker paper. Ang cute na to. Favorite ko to. Yan yung notebooks ni Calvin. And ito naman yung kanyang pencil case. Yan. So, sila Calvin, puro mga pencil sila. So, pinili ko yung pencil. Sa Shopee ko lang din syempre nabili to. Parang 200 lang ata. Tapos, ito, national. Ito sa Shopee. Yung mga cute-cute na ganyan sa Shopee yan. Ito rin sa Shopee. Ito rin sa Shopee. Ang cute nito. Wait. Yan.
May pangalan din niya, Calvin Gamit. Medyo pastel nga yung color, kaya nang wala kasi silang panlalaki. Pero pinili ko na lang yung blue, tsaka green, ganyan. Tapos ito, Shopee lang din yan. Ang National Bookstore lang dito yung itong Mongol. Siyempre kailangan nila ng Mongol. Tapos siyempre may pangalan yan lahat. Yan, Calvin Gamit. Matagal ko na actually itong natapos itong mga to eh. Excited ako, kaligayahan ko talaga mag-prepare ng ganito eh. Kakita-kita yung double chin ko. Wait lang, oily na ako, wait lang. Medyo nahulas yung small bag nila. Sulit na sulit yung 200 nilang small bag last year. So this time, binila na rin namin. This one pala, nabili ko yun sa Shopee. Kasi dapat bibili namin to sa SM. Kasi sa SM, di ba meron ito, Robbie Rabbit. Kaya lang pagdating namin doon, ang price niya, nasa 1.2, no? 1.1, 1.2, ganyan. Itong exact same bag. Sabi ko sa Shopee, alam ko merong may discount. So hindi ko na binili doon, Shopee na lang namin siya check out. Tapos, meron pang free shipping. Tapos meron pa akong, may voucher pa ako eh. So parang nabili ko lang siya ng around 900. Kung magaling siya super pang bata, di ba? Kasi grade 5 na si Kali. Bilis nga lumaki, grabe. Matangkad na siya kay Tita Cheska niya. Kita ko ba? Hindi ako magaling mag... Ay, totoo pala yun. Pag ginagano ng kamay, nagpo-focus. Ayaw niya na. Ha! Nagpo-focus nga. Ito kay Calvin. Ito naman napili niya kasi nanonood naman kami sa Shopee. Yung mga Shopee Live, ganun. Yan. So, ganyan siya. O, di ba ang ganda? Sulit na sulit yung 500 mo dito, oh. O, ayan. Tapos nilalagyan ka sa gilid. Sa kabilang gilid. Tapos yung strap niya padded na. Oh, nagbebenta yun. Kakanood ko nito eh. Alam ko yung description. Tapos may, dito. May lock na ganyan. Para hindi malalaglag-lag. So, kailangan, ang baon nila, merong kanin, tapos merong pang snacks. So, ito yung malaki, dito ko lang ilagay yung kanin, yung pang baon na kanin. Sabi niya, dito ko daw ilagay yung kanin para madami. Tapos, ang maganda dyan, natatanggal to. O, hindi ko matanggal, di ba? Ayan, natatanggal yan siya. Ito yung kay Calvin, ito yung design niya. So, simple lang to, as in box lang siya, ayan. So, pwede ka maglagay dyan ng whatever sa ibabaw, tapos may second layer siya. Yan. So, dito yung sandwich. Normally sila, Calvin, mahilig sila sa sandwich na baon. So, dyan sa loob. Tapos siguro yung a few snacks dito. For sweets, for dessert, fruits, whatever. Dyan na siya. So, dyan na siya sa box lagi. Tapos, ito yung nilagay siya. So, ito yung temperature ng bag mo. So, yan. And then, itong, kung sa box dito sa ibabaw. Tapos, may space pa siya. So, ito yung box dyan. Shopee. Yan, whatever. Ganyan. Pwede sa akin. Yan. So, may space pa rin ako na fruits. Yung space pa siya sa loob. Enough na siya. Enough yung space na for those. Yung mga water bottle nila, sira-sira na. Ang dami ng yupi. Sobrang hilig kasi nung dalawa sa tubig. Tapos ito yung napili nila. Nagpagawa na rin ako ng sticker kasi, syempre sa school, ang dalas mawalan ng water bottle ng mga bata doon. Grabe. Alvin. Ililink ko na lang din yung, yung shop na pinagbilan ko nito. Yung kay Kali. Tapos ito yung sticker na in-order ko sa Shopee for her. Nakita niya na kasi yan dati, pero hindi niya na-appreciate that time. Hindi ko napansin na may ganito pala. Sabi mo pa nga, hala, ang onti na lalagyan ng kanin. Kasi yung maliit ko din na box. Para saan yan ilagay? Extra rice? Extra rice, ah. Naka-vlog ka, oh. Nagkakahiyan naman. Hindi ko pala napakita yun sa vlog. Ano lalagay mo dito sa ibang? Sandwich and extra rice. Wala, mo extra rice. Next na shoes. Kailan natin binili yan? June to kasi yung PE shoes yung July. Isa sa mga tips ko lalo na sa mga bagong mga magpapaaral. Huwag natin tipirin sila pagdating sa shoes, sa school shoes, yung black shoes, yung PE shoes at saka yung bag. Kasi doon talaga, yun talaga yung gamit na gamit nila all throughout the school year. Tapos kung hindi magandang quality yung nabili, you'll end up buying again. So mas mahal siya ang tutusin. Pili tayo maganda-ganda. Pero syempre hindi naman bibili yung sobrang insane na Natagli 5,000. So ito yung napili ni Kali. Actually pinilit ko siya. So pakita mo natin yung kay Calvin. Ito kay Calvin. Huwag mo lumitaw. Yan. Paano ba? Ay, ayaw mag-focus. Yan, ito. Yan. Mamaya, pwede sukatin ko. Ayan. Ito naman kay Kali, yung Barbie na pili niya. Tapos, ito. Yan. So, pabor sa akin na ito yung makintab yung pinipili niya. Kasi mas madaling linisin kaysa dun sa yung ganito kay Calvin. Yan. Ito yung kay Calvin. Yan. Same style. Doll shoes lang. Tapos yung chunky lang yung ganito. Cute eh. Lakas maka school girl. Hey! Ay, table talaga. Pwede pa yung shoes nila, kaya lang hindi nakasya. Ang lalaki ng hindi bilis na ng paa. So, ito yung binili namin ngayon. May konting allowance na siya. Ito yung last namin binili. This July lang. Bilis lumaki ng paa. Ito yung PE niya. You like your shoes? Yes, sir. Kasi sa school naman nila, pwede naman na hindi white yung rubber shoes for PE. So, ito naman yung kay Kali. Ang laki na ng paa niya, diba? So, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa shoes,
magpipilin. Kasi lalo na pag PE, grabe kaya tumapaan ng mga bata ko. Tsaka ito, gagamitin nyo yan hanggang high school. Okay? Yung college nila kung pwede. School report nila pang baon sa school. May pila siyang lalagyan. Lilink ko na lang din yung ano to, kung saan ko siya nabili. Pero meron siyang free engraving ng pangalan. So itong blue, kay Calvin. You know? Kita nyo ba? Yan. Calvin. Ayun, nawala yung focus. Yan, Calvin gamit. Yan. So ito meron din. Calvin gamit. Ano yun? What? Hello. Yan, Calvin gamit. Kasi kailangan ko humanap ng polo niya. Pero hindi na ako sa SM bumili. Kasi ang mahal yung 550 isang polo. Nakita ko pa sa Shopee. Wait lang. Ito yan. Tapos, maputi siya, tapos makapal yung tela. Tapos, okay pa sa akin. Mas maganda pa yung shorts niya. So, yun na lang din ulit yung gagamitin niya this year. Tapos, in terms of school recommendations, talagay ko dito yung nag-result ng poll natin with our moved-in kapitbahays. So, ito yung mga yung mga sumagot dito, yun yung mga nakatira na dito for a year na or mahigit na nakapag-aral na yung mga anak nila dito sa mga schools malapit dito sa First Park Homes, Calamba. With our small community, ito yung naging result niya. Babasahin natin. Ano po? Ang pinaka-top is Don Bosco. Yung Don Bosco ay nag-accept sila from kinder hanggang senior high school. Tapos yung Don Bosco Canlubang, meron na rin silang girls. So, usually pag Don Bosco, alam natin, diba, exclusive for boys. Pero hindi ko alam kung lahat ng branches na ba nag-accept na ng girls. Pero definitely yung dito nag-accept na ng girls. In terms of education, happy naman kami. Yun lang share ko kasi syempre yun lang school ng mga anak ko dito. Happy kami sa naging result. The result talaga. So far dun sa 1 year, nakita namin yung improvement ng mga bata, yung values nila, makikita mo talaga nag-shape ng school yung values nila. Pag may nakita silang mali, i-call out nila, yung mga ganyan. Yun yung importante na natutunan nila doon. And then in terms of academics, yun lang, ang dami nilang assignment. Napapagod kami sa assignment nila. Meron ng assignment, meron pa silang prime last year. Ewan ko lang kung this year kung may prime time sila. Yun yung parang asynchronous nila every Friday. Marami rin silang activities. So, hindi lang siya puro aral-aral. Maraming avenue for them to explore their talent. May lunch break doon or break time, makikita mo yung mga teachers nila, nakikipaglaro din sa kanila. So, talagang lagi silang may bantay. Tapos, yung next naman is si Palo Alto. It's the nearest school sa First Park Homes, Calamba. As in, paglabas mo ng gate, konting kembot sa kaliwa, ayun na yung school. It's also the nearest public school dito. Tapos, so far, maganda rin yung mga naging feedback ng iba nating kapitbahay na nag-aaral doon yung mga anak nila. For yung mga naka-enroll doon, nung mga unang taon nila dito, naka-enroll pa rin ngayon. So, it's a good sign kasi hindi nila nililipat yung mga anak nila. Nung huling pumunta kami doon kasi yung botohan noon last year ng barangay election. So, nakita namin yung classrooms. Okay naman siya, tapos malinis. Hindi katulad nung mga campuses, mga public schools sa Manila. At least yung mga nakita ko doon. Mas kung compare ko dito sa Palo Alto, mas maganda to, tsaka malinis talaga. Ayan. Tapos, nasa list din si Holy Redeemer. Si Holy Redeemer is the tawag doon, nearest private school dito sa atin sa First Park Homes, Calamba. In terms of Reco, naka-receive ako ng mixed recommendations dito sa Holy Redeemer. Pero I don't think it's fair if I talk about it further kasi hindi naman first hand yung information na nakuha ko. Yan. Pero ang masasabi ko lang, yung reviews nito mixed. And then, we also have Lumina Montessori. So, yung mga naghahanap ng Montessori dyan, may malapit din na Montessori dito. I think, hindi ko sure. Parang it's the second closest private school dito sa First Park Homes, Calamba. Yan. And then, may option ka rin na mag-perpetual. Perpetual is, mas malayo lang ng onti sa Don Bosco. Tawag doon, isa to sa mga sikat na private schools dito sa area natin. Ang ganda rin ng campus nila at saka okay din yung, from what I've heard, ito yung isa rin sa mga okay yung quality ng education dito. And then we also have Mary Help. Mary Help is a sister school of Don Bosco. Halos magkatabi lang sila. Before kasi, no, exclusive for boys pa yung Don Bosco. Yung counterpart na would be Mary Help. So yun yung exclusive school for girls naman dito. Nag-flicker ilaw. May mga nakalista rin na schools na nilista ko dito. Pero walang nag-feedback. Meron din mga nakalista dito na dinagdag naman ng mga homeowners natin. So, sinama ko na rin. So, syempre, we have South Hill Montessori. Sila Aya dyan nag-aaral. And according to the parents, sila Iya at saka si Noel, okay din dyan. And then, meron din Miriam College, nasa may bandang Nuvali, if gusto nyo doon. I think all girls pa rin si Miriam. Di ko sure. Comment nyo kung all girls pa rin ba ang Miriam Nuvali. And then, meron ding Lasal. Ito, co-ed na siya. Lasal, DLSU Laguna. Malapit din to sa Nuvali. Pero, I don't think Santa Rosa yung lugar niya eh. Hindi ko sure. Pero malapit siya sa Nuvali. Tapos meron ding Calamba Institute, Canlubang. Hindi ko sure kung saan. Pero inat to ng kapitbahay natin. And then Calamba Doctors College. Yan. Ito yung mga options ninyo. Tapos maybe you can search na lang din. Screenshot nyo na lang tong nakapost dito sa video natin sa left. Tapos search nyo na lang din siya online or sa Facebook for more details kung ano yung mga offer nung school na yun. Ayun lang. So, sana may natutunan kayo sa vlog na to at na-enjoy nyo panoorin. Sa susunod nating vlog, try ko kayong ilibot dito sa First Park Homes, Calamba. Ayun lang, sa mga kapitbahay, namamalat na ako at ilang minuto na rin ako nagsasalita. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga happenings dito sa ating community sa First Park Homes, Calamba. Yun lang, salamat! Bago matapos tong vlog na to, syempre hindi natin pwedeng kalimutang magpasalamat sa lahat ng mga kapitbahay natin na nag-participate dun sa ating poll dun sa group chat.
So, hindi ko na po kayo isa-isahin, pero thank you very much po sa pagbigay niyo ng inputs nyo, ng insights para makumpleto natin itong back to school and school recommendations na vlog natin na to. I hope matulungan pa natin yung mga future kapitbahays natin na mag-move in pa lang dito sa community natin. And sa mga parents na nag-iisip pa lang kung anong pwedeng school lumipat or saang school pwedeng lumipat yung mga anak nila once na nakatira na dito sa first or pag nag-aral na yung mga anak nila. Ayun lang, again, ulitin ko pa, maraming salamat and see you soon!